Shut up and sit down. Kamusta, Architect Alvin Garcia? Kamusta bilang arkitekto ang na-experience mo sa pag-apply ng mga building permits? Well, based on my experience, no, the last time, it is true na minsan kapag incomplete yung working drawings mo, na pinasa mo, babalik sa'yo yan kasi hindi kompleto eh. Like 2 years ago, nagsabit ako sa Quezon City. So doon pala, dahil sa earthquake, doon sa structural part, nakulang ako ng seismic analysis. So kailangan kong i-redraw yung structural niya, plus yung recompute. Kasi in Manila, they are considering the seismic analysis. Kasi meron ano dyan, fault line eh. Unlike other areas in Bulacan, hindi sila masyadong magpapaal ng seismic analysis. So nangyayari talaga yun. Kaya dapat, every part of the Philippines, tignan mo kung meron ganang required. Hindi ka nang muli. Kasi, nag-redraw ka, another 3 weeks, papapirma ka ulit, back to ano, di ba? So, yun ang na-experience ko pagdating sa building permits. Pero yung sa iba naman, hindi naman ako nagkaroon ng problema. Yun lang ang naging problema ko. Umulit ako sa isang project. Salamat po. Architect Herman, Architect Tebo. Yeah. Napaka-formal naman ng... Kamusta po bilang isang... bilang isang arkitekto, kamusta po ang experience sa atin sa pag-apply ng mga building permits, sa experience natin with sa government, no? Sa pag-apply natin ng mga ganito? Usually naman kasi hindi naman ako isang big time na contractor na arkitekto. So, maliliit na project, mas madali yung processing ng mga lisensya or mga permits na kinakailangan sa ating mga city hall. So, konting mga requirements na bibigyan ka naman ng lista ng checklist sa mismong city hall. Kompleto lang yun, submit mo. With necessary payments, okay na eh. Wala namang problema na nun eh. Unless meron pang other requirements lalo na pag sa subdivision ng mga projects. Yun lang. Unlike Alvin, Architect Alvin kasi malalaki yung project nito. Hinahatapan ang seismic analysis. Ilan ka ba yun? Prehistoric. Prehistoric residential kasi within years of so seismic. So sa ibang city hall. Ikaw ba yun? Ikaw project rin. Oo, standard naman yung kung mga kailangan 3-story. Kailangan mo ng seismic sa ng soil test. Standard yun. Soil bearing test. Soil bearing test na yung hinahanap. Standard yun. Pati yung seismic, kasama na yun. Alam na mga structural engineer yun, kahit sabihin mong hindi mo sabihin sa kanila na kailangan yun, kasama sa computation nila yun. Unless hindi ka kumukuha ng structural engineer. Ang kinukuha mo lang ay civil. Pag civil, ano lang yun? Civil lang ang gagawin nun. Kasi basic computation. Pero pag structural engineer mismo kinuha mo, alam din yun. Pero yung na-experience ko, siyempre, hindi naman din yung permits mismo eh. Ang permits kasi, base sa ibig sinabit mo, yung mismong tumatanggap ng permits mo, engineer pa siya, arkitekto pa siya. Actually, it is sa Quezon City, just like in Venezuela, it is a one-stop shop. Pag sinabi ko sa kanya, ang good thing is, nung nagkaroon ng ganong issue, we had the assurance for the project na just, even na magkaroon man ng earthquake, umaga may assurance sila na nangyari yun. Kasi, and I'm so happy kasi building official ng Quezon City, they are very strict when it comes to structural. Imagine, nire-review nila yun, di ba? Na-review nila na maayos yung pinasa ko. Tulad mo, nire-review. Halimbawa pa,
nakakasigurado ka na yung nag-review ng architecture mo, architecto talaga. Yung nag-review ng structural mo, engineer pa talaga. Diba? Kasi sa isang departamento like OBO, saan si Architect King, kanya-kanyang profession yan eh. So, inaasahan mo ba na yung mga isigatid mo, yung tamang professionals ang dapat nag-check? Oo, kaya nga, sabi nga nila, di ba, based on our CTV points, yung completeness. So, nagkaroon sa siguro ng ulang pagdating sa, may hinahanap sila computation dito sa SISMIC. Di ba, although na-consider yun sa computation, nasa yung sa analysis sa SISMIC, nag-missing lang siya. So, kailangan itong i-resubmit. Pero i-dagdag doon sa comment ni Architect Delbo. Ang point niya is, yung permitting, yan yung isa sa ginagawa natin, di ba? Kasama sa services dapat yun, di ba? To assist the client in securing permits, no? Pero ang tanong niya kasi, sino ba nag-receive sa City Hall ng plano? Di ba? Yung client, kaya parang, ako naman, in the government, yun ang siguro nakikita ko sa problema. Yung kakulangan ng mga arkitekto sa government service. Not necessarily sa building official, pero sa kabuuan. Di ba? Kasi, halimbawa, isang aspect yung permitting. Di ba? Isang aspect yung government building design or school design. No? So, dapat may architect doon. DOH, di ba? Yung hospital, sinecheck yung mga hospital design, dapat may architect din doon. So, siguro, ako, nakikita ko lang naman, isang problema na masasabi natin medyo dapat pag-una ng pansin is yung kakulangan talaga ng mga architect, professional or underboard, basta architect in government service. Diba? Yun ang ano ko na siguro dapat ma-address natin kasi again, kung lagi tayong sustainability, di ba? O sustainability ng environment and all, di ba? Dinefine kasi natin yan eh. Di ba? Pag dinefine yung sustainability, parang it's the ability or parang it's the how we are using the resources now without compromising the resources na magagamit ng mga future generation. Yun ang sustainability. Now, sustainability in government service as per architects concerns, yung mga arkitekto ba ngayon, tinapian para sustain yung practice ng architecture sa government service. Diba? May mga arkitekto pa ba? Kasi nga, lahat naman tayo tumatanda, diba? Yung iba na-retire, yung iba na-una na sa atin. So, na-replenish ba yun? Or meron ba, na-encourage ba? Parang sa'yo, architect, sa school, diba? Parang na-encourage ba yung mas estudyante natin na you take the path of government service? Kasi halos lahat, mas nag-aaral ako, lahat kayo magpa-practice ng design. Lahat tayo designer eh. Lahat ang pangarap, gusto ko maging the next Manyosa. Diba? The next big time na ganito. Yun ang orientation eh. Kasi wala masyadong mas nag-aaral whenever you enter government service. Diba? Become a building official or become a department head of a particular unit. Yun siguro ang magandang pag-usapan kasi yung sustainability nga na kumbaga sa kwan, sabihin na natin naman na may kakampi tayo sa loob. Diba? Kasi like nung World Architecture Day, maputog kita. Iyan ay dismiss sa ano. Sorry, hindi ako nakapagod kasi. Yung nga sasabihin ko sa'yo, wala ka dun. Wala ka dun. Ayaw mo naman, kailangan ka na buhay. In-invite ako ni Architect Cecil na talk doon. So, dalawa kami Architect Sack. Si Architect Robert Sack, ang tinok niya is about yung design bill. Tapos ako naman is yung architects in government. Yeah. So, I did my small research din muna. Kasi nga, with official naman din ako, may access tayo sa mga data. Medyo nagulat din ako dun sa data. Kasi, parang out of the 17
17 cities and municipalities, NCR na lang, diba? 17 municipalities, 17, no? Kasi 16 city, 1 municipality na lang natin pateros. Doon sa 17 na yun, parang dadalawa lang naman arkitekto, ng building official. Ako sa San Juan. Si San Juan, si Architect Alfred. Diba? Tapos ako sa Venezuela. Dati, nasa Navotas pa si Architect Joko. Tapos dati sa Pasig, si Architect Ramon Silva. Pasig Santa, no? Dahil sa, Parañaque. Parañaque, si Architect Elmore. Diba? So, dati tayo sila. Ngayon na si Architect Elmore, ngayon na lang nagkarlan na Laguna. Oo. Diba? From building official, yung career niya. Public service pa rin. Public service pa rin, diba? Hindi maganda kasi architect tapos at mayor, kaya lang niya ang paano magpatato ng papel. So, pero yun nga, yun sa numbers lang. Tapos, hinihan ko ng mga data yung bawat LGU. So, ito, sa akin din, aminin ko nga, nasa ulit siya, out of my 78 staff, 3 lang kami architect doon. Yun sinasabi ko sinabi. Diba? Kaya nga, kumbaga, sa education, paano BFP? Out of the total number ng BFP na personnel, strong personnel, diba? Ilan ang arkitekto doon? Usually, mga mechanical engineers yun. Karamihan, electrical, so critical permitting, diba? Yung fire safety clearances, dapat lang nag-reviewin yan. Sana arkitekto rin na nandun sa bureau. AFP, Armed Forces, di ba? Yung ating yung Navy, di ba? Yung mga ilan din ang architect na nandoon para tumulong to design our mga kampo natin, di ba? Although ano kasi term na engineering brigade, di ba? Kaya puro technical engineers. Oo, nga, doon, masakit engineering brigade. Pero walang arkitekto, walang architect. Kaya nakikita, asan ba ang problema? Ibig sabihin, marami ng mga arkitekto. Sabi we're around 60,000 strong UAP members. Diba? So, siguro maganda rin na we encourage the general membership, hindi lang yung mga bago, pero mas hindi yung mga season 1. Kasi kailangan talaga yung expertise nila sa government service. Kasi yun natutulong one, policies. Diba? Yung policy. Number 2, yun to protect also our interests as our profession, diba? So, yun ang kung titignan natin sa aspect lang muna, halimbawa kahit ang building permitting, diba? Nagagalit yung iba, narinig natin yan, may mga kwento na sasabihin ka ng plano, ang mag-receive, huwag ng engineer, minsan, admin staff, diba? Admin lang, mag-check eh. Diba? Di siyempre, mag-aaway talaga yung professional na nag-submit. Hindi lang naman din sa atin, minsan, mas yung mga mechanical engineers, electrical, kasi nagagalit sila eh. Dinesign ko yung mechanical eh, kasi mag-check ng plano, underboard, na mechanical engineer. So, hindi naman sa architecture yung problema. Pero, ang point ko, yung professionalism, na nagkakaroon ng problema. Kaya sabi ko, siguro, maganda sa course din itong usapan na natin is how can we address that particular problem and then how can we encourage the general membership to join really government service or at least malang, sabi ko dati, kaya sana dito si Architect Ardel. Kasi unang step talaga dyan, pinag-usapan nga lang ni Ardel, yung database. Diba? Ilan talaga na sa government service and then, saan sila? Diba? Kasi, iba nasa NBI, iba nasa PATIB, iba nasa NHA, iba nasa DOH, iba na NGO, iba MMDA. So, kasan yan, parang iba nasa National Museum, diba? So, kalat naman meron, pero kulang pa rin yung numbers para makita natin against dun sa mga dapat na natin. Yun ang, ikaw, ano masasabi mo doon? Hindi kasi nga, unang-una, hindi naman nakakabuhin yung sweldo sa gobyerno eh. Pangalawa, kailangan, hindi ka kailangan ng politiko para mapasok ka. Pagpasok mo, ano tawag ko? Project ka na ba tawag doon? Yung JO. Job order. Job order ka. Pagkatapos mo ng 6 months, tanggal ka or magpapalito ka na naman.
sa 5 taon na nag-aaral ng arkitekto, yung mga kabuhay. Kaya, ano gagawin ko? Kung ako yun, abroad ako. Mas mataas sa kanya sweldo. Ganun yung mangyayaring senaryo sa atin. Kasi nga, yung natutunan kong drawing dito sa Pilipinas, parang parang hindi ka ganun kagaling. Pero pagdating sa abroad, iba yung tingin sa'yo kahit hindi ka underboard ka dito. Iba yung knowledge na na-acquire nung nag-aaral ka. Yun yung para sa akin. Kasi nga, ako, kung hindi ako nakapag-asawa, nagkatuloy na ako. Kasi wala nang mapapasukang mas mataas na sweldo na nag-a-apply ako dito dati. Ang baba na sweldo, yung makakabuhay ng pamilya. Ako sir, I have a question. My question is, mahirap bang pumasok on government? Halimbawa ako, interested ako. Gusto kong pumasok. Ano ba sir yung requirements? Hindi, kaya yun ang gusto natin pag-usapan din. Una, identify na natin yung kakulangan. So ano yung mga kalakip nito sa nakikita natin? Yung sinabi nga na Tebo, hindi kumbaga sa pag-attractive yung packages. Diba? So, isa yun. Number 2, yung sabi nga, yung ano man natin is laging kailangan may backer ka dahil nakapasok, di ba? Yun ang yung stigma nun Yung stigma na pagpapasok sa government. Baka yun kasi. So, nagtanong na ba tayo ulit? Dahil pag naman, yan yung tama stigma lang din. Hindi ba tayo nag-inquire or did our chapter, yung chapter ba natin, nagpag-usap na talaga, ano ba yung vacancies doon or meron ba talaga opportunities doon? Kasi, kung recommendatory lang, pwede naman i-recommend ng chapter pwede naman i-recommend ng organization. We're endorsing ito. Di ba? We're endorsing that. Parang ka nag-endorse pag may mga pinapasukan tayong comments, normal, ano ba yung gusto natin? Di ba yung mga parangal, di ba gano'n din naman may endorsement yan. So, qualified na kaya sabi ko, hindi lang sa entry level o ano nakita natin yung visa, ito pag-usap natin, qualification. Diba? Number 2, entry level. Diba? Number 2, 3, yung package. Diba? Yung sweldo, sabihin na natin. Pero sa akin, more than anything kasi dyan is that, ito naintindihan ko yun. Diba? That's really, kumbaga, will bring food to the table. Pero more than anything kasi is, it's your responsibility. Diba? And yung ano mo na, mag-serve mo na sa gobyerno. Diba? Parang ito, iba, scholar ka ng gobyerno. Obligado. Magtrabaho ka muna Diba? Bakit hindi ganon na parang, diba, mag-gobyerno, serve mo na tayo sa gobyerno. Ikaw, isipin mo ka, hindi naman kapag-games noon, pero mag-abroad ka. Sino makikinabang ng talino mo, ng talento mo? Ibang laki. Hindi, pero mas maganda yun kasi, kung nag-abroad ka, natututunan mo yung sistema doon, balik ka dito sa atin, dito mo gamitin yung natutunan mo. Ang nagiging problema naman ng iba, yung sistema nila doon, yung machineries, hindi pareho. Hindi pareho. Pero ako sa nakikita ko talaga, kasi nung pumasok din ako, kinalaman din ako ng item Ang hirap na kasi wala kami available item. So, hindi ko lang alam, kung nag-chichilin kasi yun, sabihin ko natin, walang item. Ang sagot naman, pag nandun ka sa loob, wala nag-a-apply. So wala na rin naman ng item, pag wala nag-a-apply, saan yung pondo para doon? Nakita niyo yung diba, umiikot lang yan. So, ang sa akin lang, parang, kung talagang may opportunity, at kung hindi naman opportunity we create, there should be, we build more interest. Talagang interest talaga na sa grassroots, kahit yung ladder, kasi mabubuo yun kung talagang government service tayo. Or halimbawa, part ng pag-qualify for exam. Diba? Yung mandatory, ano natin, 2 years diversified training, dapat meron doon government service. Diba? At least kahit 6 months. Pwede. Diba? Pwede nagsasabi para may immersion. Diba, pag nakita nila doon, at nakapasok na sila doon, nakita yung skills nila, kung pwede. Kasi ganito rin yan alam ko yung labor natin palagi, bakit walang Office of the City Architect.
Di ba? Yan ang goal natin ngayon, yan ang mga dami ng bawat chapter. Nabubuo naman yan eh. Pero wala ka-apply. Hindi, Wala takot doon eh. Patulad sa patulad sa amin, sa syudad namin. City of Malolos. Ang tagal ng mga city architect. Oh, pero may office. Wala. Kali. Wala kasi nga, wala pang plantilla yung sinasabi niya. Anglan siya ni Opo. Oo. Hindi nga, may gagawa mo nga ng sabi naman sa Venezuela, may ordinansa, may city architect na office. Pero wala tao. Pero yung batuwala sa sanggunian. Oo. Para makreate kasi yung office, kailangan mo na dumaan sa legislative procedure. So, i-enact yan sa local ordinance, creation of office. Kasabay, yung mag-create ng office, yung manpower na doon. Kaya, kung yung head ba na department head, salary grade, ilan ang staff niya. Kasi kung titignan din natin, dahil na yung nagiging problema, wala akong nakita na entry level for architects in government per se. Kasi pagpasok mo, license ka na, Architect 1. Tama naman yun, Architect 1, Architect 2, 3, and 4. Kasi pag 5, department head yun, division head, so 4 yan, 1, 2, 3, 4. Same engineering, be it civil or other engineer 1, 2, 3. Ang nakita ko lang doon kasi, doon sa engineering item, may engineering assistant, sa engineering aid. Ngayon, pwedeng fill-upan yun ng underboard. Di ba, pag underboard ka, pero graduate ka ng engineering course, pasok ka doon sa engineering aid, saka sa engineering assistant. May promotion yun, may number din yun. Sa architecture, walang architectural aid, walang architect assistant, o ang nasa ilalim ng draftsman. Draftsman, tsaka operator. Diba? Kasi diretso architect 1. Yun kung license ka, kasi ang entry level ang natin, ang qualification standards natin doon, PD 1080, di ba, board exam. Kaya wala hindi tayo kumuha ng civil service, di ba? Kasi board exam, bakas yun eh. Kaya automatic na kagad. Eligible kagad yun. Or kung may available item, architect 2, kagad entry level mo. Yun. So, architect 2, sana rin grade 16 yata yun, maganda-ganda na yun. Kaya lang, maganda-ganda na yung sahod mo. Ano nangyayari dyan? Paano po terminus ka? Hindi. Iba naman yun. Iba yun. Ang contribution ko appointed ka. Ito ang pasok mo, regular employment eh. Casual na kagad. Yung necessary, yung doon, JO. Kung JO kasi, JO contractual, diba yun, every 6 months and renew ka. Pero yung item mo, may item na gano'n, diba sa JO, depende nga eh. So, hindi gano'n ka-clear din sa atin, diba? Siguro, baka next time, magandang yan na mag-invite tayo ng taga-civil service para makwento yung structure, pero para paano natin ma-address. Pero sa tinitita ko, yung sinasabi natin na kaya may kilala o kaya walang mapasukang na maganda-gandang pwesto or yung sahod hindi attractive, balikan mo na natin yung basic na meron pang entry level din talaga na para hindi na rin sisilinahin. Sasabi ko sa inyo, sasabihin ng gobyerno, may item walang nag-a-apply. So sayang mo siya dyan, babalik namin sa sa budget after the year. So naki-question din yan, minsan pag nag-review. Na bakit may mga item ka dito at wala matao? Yun. So, pero sa atin siguro, kailangan yung information din na, yung information talaga na kung ipinapakita natin siguro sa mga estudyante o sa UAPGA, sa mga fresh graduate, na may opportunity in government service. Diba? Hindi lang yung sweldo, pero yung fulfillment. Actually, nung pumasok ako sa government din, iba yung fulfillment mo na makikita mo yung tao na kangiti, na bigyan mo ng permit, natulungan mo na bigyan ng electrical permit, nakabitan siya ng metro. Iba yung fulfillment na nakatapos tayo ng building, ng project, kahit bahay. Sa katuwang tayo na nagawa yung pangarap ng pamilya na yun dahil nakapapatay ng bahay. Pero iba yung sa government service. Sige, balikan natin yung history mo. Yung sa kwento mo, paano ka napunta ng Sige. Ikwento ko na. Yung sa akin,
ibang kakaiba rin yung storya kasi yun to, hindi ako nag-apply. Hindi rin ako nag-apply. Pero say na may opening ba, apply ako hindi. Teka, pre-martial law ba yan? Hindi ba ako tao ng martial law? Alam mo naman yun. 80s style ikaw naman. Ano yan? Noong unang panahon. Oy, gano'n na yun. Ano yun? Practicing na ako. Gumraduate ako 2002. Stay ka. Stay, sa 2002. Ayun after 2003, for exam. Lumusot. Okay. So practicing na ako naman hanggang 2012, 2013. Kasi 2013 ako sumali sa government. So, parang 10 years, no? 2013 to 2013. So, sobra-sobra na yung experience. Nagkakaroon din yung private practice ko. Maganda naman, diversified ko. Different hospitality projects, commercial, nag-boom yung mga call center. Pero kasi may kontrata ka rin. Oo, may mga projects na rin. Kaya doon ko natutunan yung mga yung data invoice, di ba, yung structured cabling, yung paggawa yung mga air conditioning ito. So, kung yung system, di ba, dahil hands-on tayo, dahil contractor din, di ba? Hindi pa uso nun yung design build. Oo, ng mga early although, narinig mo na, pero nalito pa tayo ng kung ano ba yung contractor talaga o design build bagong practice. So, napasok ako sa government, ito talaga yung storya ko, inikwento ko nga. Kasi dahil kay Pinagama, siya katagal ko yung ating HOA professor sa UST. Actually, yung nangyari niyan, yung chief of staff ni Mayor Rex, si Mayor Rex ang Mayor Pero different ba si Mama? Hindi. Yung kanyang chief of staff, naging estudyante ni Pinagama, naging estudyante niya. Sa hindi sila yung estudyante niya. Nagkataon na lang ng building official. Kasi, yun na parang, siguro, yun na, sabi ko kasi, naghahanap ng mga ipipwesto na confident sila na makakatulong, di ba? Parang gano'n. So, si Tita Noon pa talaga pinuntahan nila. So, pinuntahan si Architect Alam ko, tinanong, niya, ma'am, kailangan namin ng building official, pwede ka ba? Nagkaka-retire na si Tita Noon pa sa pagtuturo. Tapos, jokingly, sinabi niya ngayon na, sabi niya doon sa civil staff ni Mayor Rex niya, building official, ayaw ko pang mamatay. Pero hinahanap mo building official, may rekomenda ako, sabi niya gano'n, may rekomenda ako, tawagan niyo. So, yun nga, na-shortlist ako. Akong nirecommend kay Tita Norma. Shortlist talaga? Kasi may mga short. Hindi ko nagagagag dyan. Simple. Kasi ako Kaya hindi tayo makangal eh. Kaya tinuntan. Ngayon muna tayo eh. Na ano ka, medyo... Hindi ka tapos. So, yun na nga. So, tumawag sa akin. Submit naman ako ng required. Ano yung mga dapat, diba? CV, resume, mga credentials. Submit naman ako. Ano lang, parang yung wala sa loob ko. Kasi na, sabi ko sa'yo, maski sa school, never tayong ilan talaga na yun ang pa. Yes. Either yung academy, di ba? Yung academy kasi gusto mo mang, yun nga, yung to continue, yung to share, di ba? Sa profession, kaya academy, di ba? Kung hindi naman, talagang practicing designer. Kung hindi, yung iba karamihan, lalo sa UST, mga klase ko may mga hardware. Tuloy lang negosyo. Hindi negosyo lang sila. Never talagang tinanong kasi yung mga prof natin na in-encourage one way or another, at sasabihan ka na, why don't you take impact ng government service? So wala na. Sige, nag-aanap sila. Building official, isabi tayo ng because binasa ko yung building ko, ng may qualification, 5 years in practice. Yun lang tinitan ko naman. Kasi kita mo ba actually, yung ba yung paliswela pa, part pa ng laan, o... Sobrang kasi 400 years na kami. Hindi, part pa rin naman kami 400 years na eh. Dapat kaya, nung pumasok ko, balik siya na.
ikaw naman. Kanina Marshall, no? Nagka-Valenzuela ka talaga? Nagka-Valenzuela ka talaga? Hindi. Hindi rin. Okay. Pero siyempre, meron na. Buta nila ako dito. Okay. So yun, matutuloy ko na yung Gabriela, diba? So, ayun, nagsabi tayo, tapos ay nakakol. So, dumating sa proseso, interview tayo ng HR, hanggang sa final interview kay Mayor Red. So, and then, nung pinatawag ko natin dun sa nurse office, casual din naman, casual lang, parang, ang tanong lang talaga dyan sa akin is, how can you help me, parang, yung alisin niya yung problema. Dahil nga, nandun na yung stigma din na pagka-engineering permit, parang yan ay andyan yung corruption, di ba, nandiyan yung mga, di ba, yung mga, yung hindi na-deliver yung permit agad, na-delay, so tayo problema. So, sinabi ko, kailan ko ulit yung mga experiences ko as private practicing, ito nga, gano'n. Unang binira ko pa kasi nun, naalala ko nun, kwento ko nun pwede bang pwede bang clean slate? Ibig sabihin, Ikaw, Bibi. hindi, bukura sabi siya, empleyado. Diba? Tapos, nag-mess tayo ng bago. Hindi pwede yun. Hindi pwede yan. So, parang gano'n. So, interview ako, nagbigay ako pa ng mga suggestion, based sa mga practice na nakita ko, na how can we address the issue. Tapos, sabi niya, okay, yan lang yun. Tapos, ano na siya, parang, tapos sa interview, walang sinabing, okay, start tomorrow, or what, parang wala lang. So ako naman, balik sa bahay, parang wala lang, di balik sa trabaho, yung regular private practice. Tapos hanggang sa tumawag yung HR, sabi mag-report daw ako noong September, mag-report daw ako noong Monday sa flag ceremony. So akala ko na wala lang, flag ceremony. Ito pa pala, kumbaga, the application was accepted. Pero bago ko naman din yung in-accept din, dahil kaklase ko si Architect Abdel, di ba? Tinanong ko rin siya. Nagtanong din ako nung Ako na kasi sa isang year, si Abdel. Ayun, Marshall pa yun, si Abdel. Di ba? Wala siya. Shortlist niya. Shortlist na siya, di ba? Dapat nandito talaga eh, pagbalik. Pulutan siya. Honestly, tinanong ko naman siya, sabi ko, kasi mas naman nag-aaral ko sa SST, klase ko siya eh. So, ano talaga, alam namin na nasa government siya, model niya, diba, sa government din. So alam namin na doon ang path niya eh. So, tinanong ko siya, parang, how is it ba sa government? As a whole, kasi wala kang idea eh. Walang work sa amin sa government, walang orientation sa school. So, kung muna mag-work sa government service, di ba? So, hostile ba? Ano, di ba? Kasi, siyempre, sabi natin, permitting yan, or ano, di ba? Si Adel naman, yung office niya, architecture, si architect, mag-iba, di ba? Hindi, meron yun. Pero dati, undershed din lang. Engineering niya. Yun. So, pero sabihin niya nasa una pa, no? So, ginait naman niya ako. And then, doon ko nga yun doon na, yun niya sabi niya, yung fulfillment kasi iba, na ito, serve sa government, kasi sinasabi na yung sahod ng taas ng gobyerno, galing sa taxpayer, di ba? So, yun, siya naman, hindi pag-isip kasi nasa kalalitan nila ng practice, private practice, maganda naman private practice ko doon, di ba? Private practice ka, tapos wala kang monthly, pero siyempre, kita di ba? Yung professional fee mo, or yung expected mo na profit margin, di ba? As contractor. So, ikikibang mo yun. Saka pag pininto mo yun, ano yan umiikot yan di ba? Umiikot yan. So, sabihin yung nakaroon yan yung babayad mo sa suppliers. So, pag uminto yun, ito cash flow, kaya di ba? Kaya nung pag niloroon na niya, umihipo yung ball. Hindi meron di ba? So, malaki na tayo yung decision. At tinanong ko rin yung papa ko, airpods ko bago nawala. So, sabi niya sa akin, ang sinabi lang naman sa akin, subukan mo, walang mawawala. Diba? Kasi, hindi lahat na pagkakataon, ino-offer sa tao yung trabaho na yan. Ikaw nandiyan yung opportunity na in-offer sa'yo eh.
Di ba? Eh, Oo, huwag mo nang tatanungin. Huwag mo tangihan. So, tatanungin mo, kung talagang hindi kaya. Ibig sabihin, walang building official. Meron. Ah. Meron pa naghahanap kasi sila ng someone that can, siguro, will help them, di ba, to tawag dito, ma-achieve yung mga gusto nila. Yung vision and change the system. Di ba? Kaya, actually, maganda rin yun kasi during the interview ito rin yung tumatakbo sa interview kasi tinatanong din ako, kami ni Mayor Rex na magkausap nun. Sabi niya, one career strength, and mga ganun, na usual ganun. Tapos napunta doon sa weakness na inamin ko sa kanya, sabi ko, I'm not native from Venezuela. So, I feel if there will be a weakness, that would be my weakness kasi I'm not familiar with the terrain, I'm not familiar with the environment. So, how can I implement successfully the building code or the one so sa akin ito because I'm not familiar and I don't know anybody. Which is tama na, weakness. Oo, pinapasok na. Magaling yung tao eh. Magaling mag-isip eh. Sabi niya, no, that's your strength. That's why I'm putting you there. Because you don't know anybody. And therefore, you can implement the permitting blindly and equally. Diba? So, ganda ng interpretation na yung weakness ko, strength pala yun. Na siguro, yun din siguro ang idea behind. That's why they're hiring somebody outside from Venezuela. Diba? So, yun na. So, nung nandun ako, on board na ako, we were talking on how to improve the office, the system and all. Tapos may mga brainstorming sa doon na, nanganak naging inilabas yung in-implement yung electronic permit. Ang malang tanong, magkano yung sweldo ng in-offer sa'yo? Ito naman yung diretsyo. Wala kami pinag-usapan ang sahod. Basta sinabi lang niya sa akin, pagpasok mo na head ka, ikaw yung billing official. Standard name eh. Ikaw ang billing official. Pero ang item ko, hindi department head. Pero ang entry level, sabi nga sa akin, ang entry level ko noon, ang pinaka-ano sa akin doon is lateral entry. Diba lateral entry? Tapos department, office head agad. Tapos permanent. Kasi kailangan permanent ka dahil may liability, responsibility ka sa permits issues, so kailangan permanent. So permanent ako pagpasok, unang trabaho, permanent agad. Buti meron lang hindi doon ako for hindi siya department head. kaya yung tanong ko sa iyo kanina kung bagong establish ang may office na yun. Yung pag- Hindi pa, under pa ng engineering yun. So parang naman mas division lang din. Division lang. Hindi ba siya ng BP? Hindi nga rin ng instruction na under ako ng engineering. Doon ano parang entry level. Kaya ang usapan ng Rex no, by the time, dapat separate ang office. So, during kung muna ako, check ko na tinrabaho sa council with the help of the councilors, and si Vice Mayor, nag-create yung office na hiwalay. So, doon na hiwalay, doon na nalagyan ng mga plantilla din. So, may position yung office of the building. Office of the building official na. Which is hindi under Hindi EBP. under engineering. Hindi under paki-engineering. Oo, separate department na siya. Kung ang head na nito, city department head. Parang gano'n na siya. Sa Pandolos, walang engineering man doon. Safety engineering office. Lahat meron, kasi mandatory city engineering office. Meron yun. Hindi, pero yung OPO at city engineering. Yung isa. Ayun na nga, kaya nga, isa Isa lang. kasi sa local government code, ang sinasabi sa local government code, the city or municipal engineer can act as the local building official. So, the dual function siya. Okay. Diba? Ngayon, dahil highly urbanized city, si city engineer ngayon, nakatutok sa mga pagawain, para sa OBO, nakatutok lahat permission. Kaya hindi wala yung QC na wala. Sa Metro Manila lahat. Oo, sa lupa, wala. Diba? Lahat yun. Experience, ayun. So, gano'n lang nangyari. Ipapahiwalay ko yun. Pero yun nga, yun ang nai-offer sa akin. Talagang kami nag-usap ng sweldo. Kaya talagang nung bumitaw din ako, kinausap ko rin yung mga suppliers ko, yung mga na-pending projects, yung sasalo, dahil diba, hindi ko mapopulfill yun para So, ang question din is, hindi ka pa pinayagan na ituloy yung outside projects mo nung bago mo pumasok?
Ay, ano yun ang understanding ko noon. So, ibig sabihin talagang hinto agad yung ano mo. Yun ang understanding ko noon, ako hinto ka. Kaya medyo, marami akong tinanong kasi tinanong sila, papasok ka dito sa bago eh. So, paano yung mga pending projects, or paano yung practice ko, di ba? And then, yun din ang kagandahan, pag on-board ko naman sa Venezuela, yun din ang tinuro nila sa akin na I need to secure na yung authority to practice profession. Kasi, di ba? Kasi by that time, nagtuturo ako eh. Nagtuturo ako sa Laguna, sa Perfection Lab. Nagtuturo ako ng review center after office. So, sinabi ng legal, ng City Hall, na pwede akong humingi kay Mayor ng authority to practice profession. Kasi nga, after office, weekends, or hindi official hours sa City Hall, hindi nawawala yung magiging professional natin. As long as walang conflict of interest, di ba? So, mahirap lang, di ba, yun na ikaw nakaka-project dito, syempre, pwede na ako yung approving body. Di ba? Parang gano'n. So, hindi naman kayo nagpapalitan ng ano ni Abdel. Hindi naman. Wala na kami pa project. Di ba? Pero yun nga, hindi sa dami lang naman, sa dami lang naman. Kasi nga, I had a lot of things din sa table. Kasi nga, yung goal nung that time yung Mayor Rex talaga, ayusin yung sistema. Kaya, doon nag-focus, and then yung ibang experiences, kaya na yung Dropbox, nabuo yung Dropbox, yung terminal, hindi naman yan talaga purely idea ko, or sabi ko lang, sinasabi ko, kinopya namin yan, kinopya ko yan, doon sa Marikina. Noong panahon ni Brian Bernardo, siya Mayor, kasi may project ako dati sa Marikina, so nag-apply akong permit doon. Punta ka sa City Hall, laging lahat ng papers mo, document mo sa envelope, sa iyohan mo yun, tapos uhulog mo lang doon, tapos paguli nila, balik ka ng ganitong araw, kukunin mo yung envelope mo, makikita mo kung na-evaluate o yung kulang, pero crude. Pero sabi ko, may potential yun, kasi doon ang simulan na wala kausap. Kaya in-improve namin dito, sabi ko, kay Mayor Rex, so ganito ganyan, nag-meeting kami, nag-sketch ako, yun. Kaya doon yun ang story ko na ng government practice, no, through Alarcon, and then, siguro sabi ko na rin, isa yun, dahil na-shortlist ako, diba? Pero without that opportunity, hindi rin ako malilink doon sa Venezuela, diba? Dahil kahit sabihin natin naghahanap sila, hindi ako malilink. So, nung endorse, so merong endorsement ni Architect Alarcon, kahit pa paano, siguro yung 10 years practice, at saka yung different diversified na mga projects na nagawa natin, siguro nakatulong at yun, hindi sabi nga, the rest is history. So, again, moving forward, after 2013, 2023, 2024, 10 taon na rin, 10 taon na na-implement yung innovations na ginawa namin sa Venezuela through also, syempre, the leadership at saka yung initiative at saka yung political will at saka talagang direction ni Mayor Rex Gatay. Kasi kung nakatutok siya talaga, kaya pag tinanong mo siya, maski siya kala mo delegation, siya na niya yung procedure eh. Alam niyo yung detalye kung paano kumanda ng proseso ng permitting, gano'n siya ka-focus. Kaya dahil sa aming system, although may mga, hindi ba siya foolproof eh, siyempre, isa nakakakamal pa rin tayo ng mga so we have to do no? We improve. Pero sabi ko nga, masasabi ko na, doon lang, kumbaga yung opportunity, I was given the opportunity to make impact siguro. Kaya, yun ang sinasabi ko na, isa-segue lang natin, ang training kasi ng arkitekto, progressive. Ang utak kasi natin progressive. Diba? Diba? Yun ang kalang natin eh. Problem solver. Oo, problem solver tayo eh. Yung binigay ng problema ni Mayor Rex, ayusin mo to, ayusin mo yung sistema, ginawa natin ang paraan. Yun din naman ang natin, problema ng mga kliyente, paano nila matatagay yung dream house nila. Diba? Problem solver tayo eh. Progressive kaya from the design considerations and design objectives, diba, sa school, to create, to build. Wala naman tayong design objective na to demolish, diba? Diba? Kaya siguro, sa akin, bias man, pero I would siguro really suggest na
ang building officials, sana, architect. Para balance, kasi si civil engineer, nasa engineering naman. Di ba lang ibang pwedeng ilagay na position doon eh. Kasi civil engineer talaga yung civil engineer eh. Yung municipal engineer kasi formal na yun, infrastructure, bridges, roads, yan hindi naman natin talaga yan alam. Mas ngayon hindi ko alam yan paano ginagawa. Diba? Pero yung tayo sa architect, one problem solver. Number two, holistic, alam mo lahat eh. Alam mo gumagalaw sa building, sistema ng building, diba? Na-appreciate natin lahat, ano yung connection ng bawat isa. So, bagay. Ibig sabihin, plus ito nga, you are given the chance now to serve or to become to be part of the solution. Yun din ang sinabi ni Mayor exactly ng palangit. You know the problem. So you are the solution. So dapat palitan natin yung mga mayor, kailangan thinking katulad ng thinking ni Mayor. Kasi sana, hindi nga, kasi, di ba, ako talaga swerte ako because yung napuntahan kong local chief executive, talagang may vision. Swerte ka ni Ardel. Si Ardel kasi lahat ng mayor niyang nakasama, bilis sa architect. Yun naman. Kaya, ako niya, yung gaganda ng building sa Maritao, kumbaga compliant, at saka pinagplanuhan, hindi yung parang afterthought or hindi mo natin sabi na, so nagagamit ang maayos kasi yung intended purpose, i-design siya doon ng tamang professional. Ito naman, although naging tayo into a managerial position, pero how we think pa rin, how we solve the problem, how we approach problem, malaking bagay. So, ibig sabihin, kung mas maraming arkitekto ganyan, prepare lang naman tayo ng training eh. Di ba? Wala namang pinagkaiba na ako ba ito, aral sa architect. Hindi naman yun eh. And I was just given the opportunity. Kung may ibang nabigyan ng opportunity na din, mas maraming mabigyan ng ganyan opportunity, nag-meet na yung minds. Kumbaga, maganda kumbaga sa build environment natin, isang aspect pa lang yun, si building official, paano mo may mga talagang head ka ng architecture department kasi sa MMDA, o kaya sa DOH, diba? Lahat ng hospital designs natin ngayon, talagang masasabi natin nasa standards, diba? Conforming, diba? Gawin natin halimbawa si opisina mo sa ilan ang arkitekto mo kasama? Ay, nasabi ko kanina, di ba tatakto lang? License lahat? Hindi, kami dalawa lang. Yung isa underboard, Okay. graduate. Pero yun nga ano ko, hindi na, meron maraming arkitekto sa City Hall. Meron iba naka-assign sa engineering, may iba naka-assign sa planning. Yung sinasabi ko kalat yan. So, office ko lang. Problems. Sa architect program, Problem. Siya yung nasa planning. Architect yun, license yun. Tapos ang architect Glenn. Yung chief of staff ngayon ni Mayor West, si Architect Benji. Si Architect yun. Sige. In relation to your Question. Architect Ardel, diba? He is a municipal architect in Marilao. And San Jose del Monte is creating also an architect. City Architect Sources. How about in Valenzuela? Do you have city architect? Meron na rin kami yung office. Yun ang sabi ko sa yung office na wala man tao. Ang acting ngayon na City Architect, si Architect Benji. Siya yung chief of staff ni Mayor. Kaya lahat ng mga projects yun na kanya dumadaan. Pero alam ko, hindi ko siya regular office talaga. Kasi na, wala rin yung trabaho niya sa chief of staff. Yun. So, may opening. So may opening po ako. Yung tumawag sa akin yung Pateros. So, pero siya may Pateros Conte. Pateros, libre ba yun? Yung sa Pateros yung ano sa Texas, yung architect doon na, namaalam na. May opening. May opening. Nakakasal tayo. Diba? May opening. Kasi doon lang naman doon lang open yung position. Sino mag-retiro? Nag-iro pa, mamaalam. Ganun lang. Pag-resign. Diba? Pero yun kasi sabi ko, isa yan. Tapos siguro, isang pwede natin approach din is, yun na, pag na-inventory mo na kasi yan, malalaman mo rin yung
kasi pinopost naman yan publicly, ano yung mga open position eh. Lagi Sa sa Russian National TV or by, ano? Through CSC. oh, CSC or sa local human resource office ng bawat LGU. Nandiyan yan. So, makikita nyo na nag-applyan. Subukan ka, wala kasi sumusubok. Kasi sabi mo nga, kailangan, kakilala. Hindi ako wala kakilala nun eh. Oh. Si Ma'am Norma nga. Hindi ka siya kakilala. Wala siya ng recommendation. Recommendation. Pero yung talaga, sabihin mo, personal ko bang kilala yung mga nag-interview sa akin or ako ba pumunta ng City Hall, di ba, di ba, or nagpabakal tayo. Kasi muna, Side question, ilang kilo ka nun? 50 pa ako mas lahat stress yan. Diba kasi sinasabi ko, yung stress level na pamilya. Sabi ko kasi, kakaibang fulfillment. Iba yung stress mo rin sa construction, di ba? Ay, pag walang cheque, Mas masakit sa ulo. iba ang stress, di ba? Dito, iba rin ang ano. Tsaka yung kasi yung fulfillment. Yung stress kasi dito, na-manage ko na rin. Kasi parang, Nasanay. ano lang, approach shot lang. Kasi parang, nagbibiruan tayo ngayon, kala ba permitting lang? Kaya akala ko issue lang ako permit, di ba? Permit pa lang. Bakit? Problema ng mga tao, akin din. Kasi pala gano'n, yung, like, siyempre, mga complaint, di ba? Yung, minsan, makalat yung naghahalo sa kalsada, di ba? Yan lang natin bawal yun. Sumobra sa araw, sa lupa. Oo, mga ganyan. Yung bubong ng aming bahay, napakan, di ba? Gano'n. So, kailangan natin. Kumbaga, so, part yun, sabi nga part yun, and iba yung opportunity at saka yung appreciation at saka yung fulfillment na nakatulong ka. Diba? Sabi nga sa akin, yun, pag pumasok at lumabas ang tao sa opisina mo, kailangan nakalitik. Diba? So, gagawin mo ng paraan, paano makatulong? Kasi public service eh. Now, kahit na may compliance siya, diba sa akin may compliance sa papilis, explain mo na bakit kulang o bakit kailangan ayusin, diba? Para maintindihan niya kasi, kumbaga, hindi naman sa technical na tao, yung taga sa pumupunta. At least yung architect ang... pinapatawag natin, or contractor, pero more than anything, sabi ko nga, iba. So, sabi ko, kung ganito na, di ba, maiba-iba naman ako, konting pagbubuhat na rin ang bangko, di ba, sabihin, nakikilala na rin yung government architect kasi when I submitted my papers for ASEAN architect, yun ang track na tinignan ko. At yun din na nakita ng mga panel experts na ibigay na ang line sa akin is, ang expertise ko is building codes and legislation and laws, di ba? So, wala pang ganun sa ASEAN na gano'n kasi karamihan, di ba, commercial, industrial design, or di ba, industrial content. So, mahirap makipag-compete sa big time ng mga firms, di ba? Wala naman ganun projects, di ba? Sa ito kasi, sabi, hindi ako mag-a-apply sa COF kasi maliliit lang naman project ko. Hindi na-apply doon si Ofer. Hindi siya. Kasi based on your Hindi siya magpapa-endorse. qualification. Pero yun, pero sabihin, ngayon, yung government service, and then yung recent na nakuha natin, the Outstanding Professional of the Year in the field of architecture, in government service. So, kasi sinabi ko credentials doon, hindi design. Kaya nga, doon sa interview, honestly, ang ano doon is parang, bakit ikaw, o pag ikaw, baka maraming magtanong. Kasi nga, hindi naman ako yung celebrated architect na parang maraming projects eh. Pero when during the interview, I was able to express na yun, itong ginawa natin solution, maraming tulong or maraming makikinabang isang profession. Ikaw unang government architect. Ang PRC awarding. Kaya, kumbaga, it's now, we're now breaking the norms na, di ba, hindi lang sila, hindi ko naman sinabing huwag mag-practice, pero isa kasi ito, sa practice, di ba, parang academe, di ba, ang goal naman sa academe talaga is, ilan yung nagagawa natin arkitekto, di ba, ilan yung napuproduce natin ng magagaling arkitekto, iba naman ang academe, yung researcher, di ba, yung mga napupumpay yung libro, yun yung mga ano natin di ba? So dito, ito naman sa akin, sabi ko, pagmamalagin ko na rin, kasi
I was given the opportunity, di ba, to revolutionize the building permitting system at least in Valenzuela. O hindi ngayon, nagiging benchmark na siya na QC. Nagsimula rin, di ba, Calangala Laguna, CDO, di ba, hindi na, kumbaga hindi na ito, kumbaga ito yung simula, sunod-sunod na yan. Hindi, kasi nga, nung umatendaw na si ESO meeting sa City Hall, pinupuri din yung si Aaron, sila Oy, na salamat sa tulong na UAP, si Aaron, si Papoy, tulungan tayo mag-design, nakikita din yung importance. Kaya sabi ko, yung simpleng magbili tayo ng park design sa City Hall, diba, involvement ng architect as our CS, diba, projects, diba, yung, ako dyan din yung time na yun, inaano ko rin dito sa Valenzuela, diba, yung para kasi pag na-implement na, nakakatuwa, design din, diba, yung simple marker lang. Barangay marker, kaya yung welcome art na ito na yung Valenzuela, ito na yung diba, o sino makakapag-bigay ng design doon, siyempre architecto rin So, through the local chapters, minimum, that's at least the least contribution we can do para makilala ng local city executive. Sabi mo, swerte tayo, yung mga mayor na nakakatrabaho natin, naniniwala sa architecto. Kaya yun ang baka pwede natin natin sa PRC na part ng 2 years diversified training. Yes, Government services. Kasi iyan mo doon di ba? Structural. 6 months. Structural doon. Isang nakaraan nyo po doon, lines of words lang niya na itong si apprentice, lakarin mo to. Yun lang hindi na siya nag-get-in. Diba? Kasi parang ano yan parang Singapore, diba? Parang, diba yung BTS? O diba parang pinapakawag yung sa service of military, kahit na sa iyo, napuputol diba? Kahit nasa kahit ng karir, kailangan mo mag-serve ka. Isa lang pinakamagandang solution. Yun isa siguro kasi yun mandated yun. Tapos siguro it's about time that the architects, the academic naman from PILASA, siguro magandang collaboration yan with the architects in government and PILASA. Pasok sa MU, alam mo Yun. Kasi parang diba? Kasi baka ano pa rin stigma pa rin doon na mahirap pumasok, kailangan may padrino, kailangan may bakit. Diba? Ang sweldo hindi kaya-kaya. Diba? Baka naman yung alam mong sweldo Marshall mo pa. Tingin ko Marshall. Di ba naman yun? Nakailang increase na yun. Nakailang increase na. Laki na. Tsaka yung worries about kapag nasa service, there are some architects worry baka hindi sila nakapag yung profession nila. Pero tayo mas maliit. Hindi ka nalilimit. Kahit nasa government service ka, you can still practice. Iba din naman sa service. As long as hindi siya conflict dun sa regular hours. Ano, 8 to 5, sige, hold ka. Diba? Tapos after that, diba, pwede naman. Kasi Kasi pwede makapal ng project within your depende yun. Halimbawa, wala ka sa permitting, nasa planning ka. Pwede. Kasi hindi naman ikaw nag-approve pero kung nasa approving ka, building official, nasa obo ka, ikaw rin kung anong plano, mas gagaan sa'yo, ikaw ang evaluate. Hindi conflict yun. Diba? Pero kung tayo, yung halimbawa, nasa engineering ka naman, nasa hospital ka, di ba? Nasa LGU or ano, pwede, asa nakikita ko pwede, basta within dun sa boss, hindi siya conflict. Kasi ako ba doon nga, science set, after office, natuturo ako sa review center. So, kasi after office mo, productive ka pa naman Pero na yun tinuturuan mo Laguna. Every Saturday. Every Saturday yun. Yun, Saturday kasi wala naman government, ito kain lang ng Monday to Friday. So yung Saturday ko, nasa school. Pwede naman kasi ngayon Zoom di ba? Virtual Kaya ako sa Laguna. Pwede na ba? Yun. Yun ang story ako. Sana naman. Kasi nga, bihira na yung isipin mo, naging Paco president ka. Ilang arkitekto doon sa Paco para ikaw paliwalaan ng mga engineers. Hindi, yun na lang sabi ko akin. Malaking factor yung
tiwala ng local civic safety. Diba? Kasi ano yung suporta? Andun, tapos napatunayan naman natin kahit paano because yung sistema na dinigay natin kasama si Mayor Rex, talagang maayos. Tapos i-improve ngayon kay Mayor West, ganun din, same direction and how can we improve that? No? So, tapos plus na lang din dahil na building official, so may grupo kami sa Manila, nasa Metro Manila, it's yung building officials of Metro Manila. And then the national organization is the Philippine Association of Building Officials. Siguro doon tayo nakitaan na meron tayong leadership qualities on that. Plus yun nga, nakakatabayan ng puso na Hindi ka puso Ano architects di ba na unang architect tayo na kauna-unang architect ng national president, di ba? Kaya sabi ko, we're breaking the norms now na in government service, ganun din. Kaya sabi ko, nakaka-proud at the same time sa humbling experience because kailangan I need to live up to the expectation of the fellow professionals, not only the civil engineers, pero ibang members ng PACO. Lahat ng professional doon under the build industry, di ba? Build environment. So, di ba, nakatapos tayo ng 2 terms, so hindi mga proyekto natin, kaya sabi ko, ando yung opportunity. Kaya, kumbaga, patuloy lang tayo dito. Kaya sabi ko, kung may mga pagkakataon na tulad nito, o kaya nabibigay tayo ng mga lectures, diba, mga talks, is, ano na natin yan? Kumbaga, balik na natin yan sa Yung pagkatapos ng high school dati, yung mga career orientation. Yeah. Actually, ginawa namin dati yan sa dating chapter. Ganon, pupunta na sa mga school, nagtutok, career orientation. Yeah. Pwede namin siyang i-apply, sir, as Director for Education, Director for Young Architects, na open yung mind ko na, why not we reach yung younger generations? Senior high pa lang, ito yung i-offer namin as architects. Hindi lang kami design. Yung architect itong nagsasalit mo sa chapter. Hindi kasi totoo naman, di ba? Talagang sa probinsya o sa mga karamihan, engineer talagang kilala nila. Yes. Di ba? Maski tayo, di ba? Tao sa atin, engineer. Di ba? So, sa probinsya, engineer. Ako rin sir, tinawagan niyo yung That's fine, swimming ka naman. Engineer. Swimming ka, tapos sasabihin mo, architect ko. Ano ka lumingon, di ba? Yun din di ba? Pero yun ang, kaya sabi ko sana, marami tayong ikaya, mga careers. Hindi lang yung young architects, yung seasoned architects. Kasi ako dumating ako, di ba? We have the 10 years practice already. Di ba? Hindi naman din ako bagong graduate as government, di ba? 10 years practice yun, yun ang bagong ko rin. Siguro bago ko rin effectively ma-fulfill o magawa yung implementation ng building code kasi nakaback up ng mga ibang projects na na-handle natin. Malaking bagay yun. So, hindi siya talaga for you. Yung maganda yun. Kung meron na entry level, from there, meron na, ako naman, magkakaroon ako ng understanding, di ba? Na pwede. Pwede mo rin na later ko, siya, na pwede siya mag-lead ng office. Kasi isa-isa kami na, magiging team leader, section head, division head, kumakakita mo na ng leadership, di ba? Yun. Sir, is there any minimum experience like for architect 1 or Basta architect 1 or government in service? Basta yung general architect 1, kailan architect? Okay, 14 ways. Sige, 14 ways para sa mga architectong walang bidig na pumasok, walang interest na pumasok. Ano yung pwede mong sabihin? Kasi nga yung fulfillment, naroon na tayo pero yung fulfillment mo, paano mo magagampanan yun? Wala ka naman. Ang sweldo, yun nga, at least mo yung sweldo, hindi kaya bumuhay ng pamilya, hindi ka makabili ng sapatos. Hindi naman sa ganon. Kaya sabi ko, ba kailangan mong sahod? Masa na ba? Kasi yung bagong na ba yun? Sa revolution naman. Sa revolution. Nagagawa lang ng constitution nun Ang laki na lang tinaas ng Ang laki na lang tinaas. Parang pulis magkano ng entry level ng pulis yun? Ba 30,000 ang
architect. Yun ang Pati pictures, ganun din. permanent. Permanent. Actually, same with Architect 1 po, nasa ganung range Oo, po, 30K. oo. Oo. Pwede. Kasi nag-try din po ako mag-apply eh. Architect For one, Architect ganun 1. lang. Si Abby kasi Sa Quezon sabi City. sa amin. Kaya, pwede na. Wala Sa na po, sir. Kaya nga tinanong ko Lumapit ako sa kanya. pwede ka bang yung as your profession, kahit mo? Pwede pa. Kaya nga tinanong ko siya, parang mas Lalo yun, lalo yun. Tapos, endorsement from the chapter. Oh. Diba? Bakit hindi susubukan? Yung kasi walang susubok. Siguro, yun ang parting rates natin, di ba? As we close itong ating pumuntahan. Yun nga, baka nag-dwell pa rin tayo dun sa stigma na kailangan may padrino, kailangan kakilala sila nila, lingkong mo sila niyan, o tapos yung sahod ganito lang. Sabi, hindi na. Let's check, di ba? Tignan nyo, sa internet naman yan, ano ba ang minimum entry-level sahod ng Architect 1 in the Philippines, ay mas naman yun eh. So, hindi mo siguro na hindi makakabuhay ng pamilya, diba? So, yun, saka yan, papasok ka naman, pwede naman wala ka pang pamilya eh. Dahil Architect 1. So, Ilan ba pamilya mo na? diba? So, yun, diba? So, yun ang ano natin na isa yun. Number 2, wala rin akong kwento na naririnig na talagang nag-apply ako eh, hindi naman ako tinawakan o wala naman akong pagkasa makapasok eh, di ba? Kasi sana may kwento tayo naririnig na ganyan. Lagi natin kwento ganyan, ang hirap pumasok. Lagi ang hirap pumasok. Eh, nandiyan yung opportunity, I mean, di ba? Tayo umiikot tayo sa iba-ibang cities, municipality ng Bulacan, dahil sa GMA. May mga nakakausap din tayo members ng chapter natin na nasa government, di ba? Sinasabi naman nila, may opening, may available na plantilla, o may merong position, wala nag-apply. So siguro yun, subukan natin, yun ang isang step dyan. Accepting, ano na yung reality? Alisin na natin yung stigma. Parang ganito rin yan, it took us how many years din in Venezuela para ipakita sa tao na ang pag-apply ng permit, hindi sakit sa ulo. Di ba? Mabilis na mag-apply sa permit, hindi mo na kailangan din ng may kakilala ka ba sa City Hall, may panilin ka ba tayo dyan, or later on, mag-result na kukuha kang fixer. Di ba? Iba na ang government service, nag-online na halos, di ba? So, parang kumaga, kung nagbabayad ka ng tax, kumuha kang permit, parang ka nagsashopping na lang, ganun kadali na yun. So, wala na yun, nakakalis natin yung barrier. So, siguro, ang malaking bagay siguro dyan na sa is inform the general membership or the architects na iba na, diba? Tapos may mga ganitong packages na baka naman as entry level, subukan nila. Again, sumubok, diba? Wala naman mawawala. And then sabi ko, kung hindi talaga umubra sa iyan, parang sa ibang work, then you always let go, diba? Hanap ng iba, greener pasture or what, hindi talaga para sa iyo, diba? Okay, sige. Diba? Boss King, baka sa susunod nating episode, wala tayong pag-usapan. Ay, si Abdel ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Ayan. Maganda yan. Maganda yan. No? Sige, sa susunod namin kabanata. Ayan. Iba na. Abangan. Sige. Maraming salamat mga kagoyo hanggang sa muling ating podcast. Salamat po.